ito na maestro, doon tayo sa first email sender natin na may code name na Mr. Dan. Ang birthday niya is June 16, 2003, isang Gemini. Ay, oo. Si Mr. Dan ay under sa zodiac sign na Gemini. At ang Gemini ay may ruling planet na Mercury. Habang ang 16 na birthday niya ay 1 plus 6, 7. Ang kanyang birthday, isang weak number. Week number. At ang kanyang destiny number ay 6 plus 16 plus 2. 2003. 2 o Balik 3. 2025. At lalabas sa tuos ang 2025 at 20 plus 25 ay 45. At ang 45 ay 4 plus 5, 9. Buti na lang at naging strong number yung kanyang destiny. Ano ba mga tinatanong ni Mr. Dan? Okay, sabi niya, question number 1. Ano po ba ang magiging kapalaran ko sa hinaharap? Napaka-short. Ang mga future ng Gemini o ng Mercury ay nakakapag-abroad din sila dahil ang Mercury ay messenger of God. At kapag napansin mo yung picture ni Mercury sa Mercury drag ay may pakpak sa paa. Kaya kung ano man ang gusto mong puntahan ay mapupuntahan mo. Yan ang hinaharap ng mga Gemini. At bukod sa nakakapag-abroad, pwede rin sila magnegosyo dahil si Mercury ay god din ng commerce o pangangalakal. At syempre pa, dahil weak ang number mong 7, ay nai-impluwensyahan ka minsan ng takot, pag-aalala at hina ng loob. Ang mga 7 ay nawawala ng tiwala sa kanilang sarili at minsan ay hindi nakaalis sa kanilang comfort zone. Kaya yung mga 7, pag walang nagtutulak, hindi lalakas ang loob. Sino-sino yung mga nagtutulak sa 7? Siyempre, ang environment. At ang environment sa usapang psychology ay hindi naman yung kapaligiran mong bahay nyo, bakuran nyo, kundi ang environment ay ang kapwa mo tao na umi-impluensya sa'yo. Sila ang susi upang gumanda ang kapalaran ng mga taong 7 na katulad mo. Ayan. Thank you very much, maestro. Second question niya, kailan po kaya ako makakahanap ng trabaho? Ayun ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ka makakahanap ng trabaho dahil nga ang mga 7 ay nanghihinaan ng loob. Kailangan mo may aaya sa iyo, may mang-uuto sa iyo. Yung pang-uuto o binobola ka, indirectly yun. Sasabihin sa'yo, naku, mas masarap kayang may sweldo. At araw-araw ay nagbibihis, naliligo, sumasakay ng sasakyan. Naalala ko sa probinsya namin dito sa Bulacan, sasabihin ng mga magulang, naku, dyan mo na lang pagtrabahuhin ng anak mo para libre sa pamasahe o maliit ang pamasahe o malapit. Pero hindi ganun ang buhay. Ang buhay ay kailangan umalis ka sa comfort zone mo at ang iyong bahay, kapitbahay, may mga comfort zone mo yan. Kaya hindi ka makaka-discover ng bagong island kung ang bangka ay hindi papalaot sa dagat. Ang bangka, ikaw yun, ay ginawa upang pumalaot sa dagat at masira sa panahon ng tagbagyo. Pero yung mga sira ng bangka na yun, dahil matapang ang abyador o yung nagsasagwan, yun ang magiging challenge upang ang isang bangka at ikaw yun, ay makakuha ng mas maraming isda at makadiscover ng panibagong island. At yung island na yun ay sumisimbolo ng tagumpay at kaligayahang malayo sa sinilangan mong bayan. Ano ibig sabihin? Hanggang nasa loob ka ng bahay nyo, nanonood ka ng TV, nagse-cellphone ka, o kung ano man yung libangan mo dyan, hindi ka makakadiscover ng bagong island na sumisimbolo ng tagumpay. Bakit ko naman sinasabi yun? Dahil ang mga taong 7, tulad ng nasabi na, sayang, hindi mo makukultivate ang skill mo, kung ano man natapos mo, ang talento mo, hanggat hindi ka umaalis sa comfort zone mo. Kaya, eto na yung pagkakataon mo
lalong-lalo na sa buwan ng October dahil favorable. Ang October sa mga isinilang sa Gemini ay simulan mo nang maghanap ng trabaho. Simulan mo nang magbihis, maligo at umalis. Yung pag-alis mo lang sa bahay niyo, maganda na yun. Dahil nagawa mong putol yung monotonous o pang-araw-araw mong nasa bahay ka lang. Kumilos ka, maghanda ka ng mga requirement, kumuha ka ng visa, passport. I-condition mo na isip mo na mag-a-abroad ka. I-condition mo na isip mo na magsisimula ka ng panibagong buhay upang pumalaot sa dagat ng pakikipagsapalaran na ang dulo nito, tulad ng nasabi na, ang mga Gemini ay yumayaman sa pagninegosyo o kaya yumayaman sa paulit-ulit na pangingibang bansa. Ayan. Thank you very much, Maestro. May question number 3 siya. Eto na. May nobya ako ngayon, Maestro and Miss F. Siya na po ba ang makakasama ko habang buhay? Ang birthday po niya ay June 2, 2003. Sa rin Gemini, Maestro. Siya na nga. May posibilidad. Alam mo kung bakit? Dahil ang 16 ay 1 plus 6, 7 ay isang weak number. At ang 2 ay isa na namang weak number. Pareho silang weak number, kaya sila ay compatible. At sa statistika, ay maraming nakatuluyan ang mga taong isinilang sa 7, 16, 25 na isinilang naman sa petsang 2/11/2029. Kaya napakalaki ng posibilidad na kayo na ang magkakatuluyan na nagkataong pareho pa kayong isinilang sa zodiac sign na Gemini. Kaya dapat nga lang in terms of kabuhayan, in terms of financial, magkaiba kasi nga daan yung compatibility sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Dapat nga lamang ay may trabaho. Si June 2 na nagtataglay naman siya ng destiny number ni June 2. Ano nga ba? June ay 6 plus 2 plus 2003, 2011. O at ang 2011 ay 20 plus 11, 31. At 4 ang kanyang destiny number, mahiwaga. Ibig sabihin ng mahiwaga, pwedeng maging weak, pwedeng maging strong, at napakaraming sorpresa ng buhay na darating sa kanya. Kaya kung habang nakahiga ka sa bahay, sa sopa nyo, at wala kang trabaho sa ngayon, magugulat ka. Iba-ibang magagandang kapalaran naman ang nangyayari sa girlfriend mo. Dahil isinilang ang mga may destiny number na 4 upang ang supresahin ng kapalaran. Kaya maring siya pa mauna sa iyong mag-apply, siya pa una sa iyong makapag-abroad, at siya pa ang mag-impluensya sa iyo upang magkaroon ka ng stable at magandang karir. Ngayon, tuloy-tuloy nating aanalisin ang iyong kapalaran na bakit ikaw ay isang bangka o na hindi makapalaot sa dagat, samantalang ginawa ang bangka para pumalaot sa dagat. Dahil yung signature mo ay binalik-balik mo at nung binalik-balik mo, na-cancel. Ganyan yung pinapaliwanag natin. Ang consciously ay hindi binibuild up ng environment mo, particular ng family mo, ang lakas ng loob at kakayahan mo. Kailangan sabihin sa'yo na, Mr. Dan, ang galing mo. O, paano mo nagawa yan? Nakapunta ka pala doon, mahirap pumunta doon O kaya, ang ganda pala ng sulat at kamay mo. O kaya naman nakatapos ka pala ng college, mahirap yung course na yan. Paano mo nagawa? Wala sa yung nag-i-encourage. O kaya naman pakaganda ng girlfriend mo Yung bang kailangan may mag-boost ng iyong personality para mabago yung outlook na nakikita sa iyong lagda na kulang ka ng boost. Kulang ka ng tiwala sa sarili mo. Kaya yung bangka, maganda pintura, maganda kulay, bago yung kahoy, maganda yung sagwan. Pero walang nagsabi. Kaya akala ng bangka ay hindi siya makakapalaot sa dagat at makakahuli ng isda. Sayang yung napakagandang pagiging Gemini mo,
yung napakagandang 9 na malakas ang loob dapat, pero hindi nananaig. Kaya sana yung girlfriend mo, encourage ka. Sasabihin ng girlfriend mo, gandang lalaki ng boyfriend ko. At pagkatapos sasabihin, pag nag-apply ka na trabaho, tsak, matatanggap ka, ikaw pa, ang galing-galing mo. Kailangan, ngayon pa lang ay mabuo na yung loob mo para baguhin mo yung iyong lagda. Kasi pag di mo binago ang iyong lagda na bumabalik-balik at sabi ng teacher, burahin nyo yung sinulat nyo, mali. Wala naman pambura. Binura mo. Kaya nangyari sa lagda mo, parang binura sa pamamagitan ng hindi ng eraser, kundi binura mo sa pamamagitan ng pag-cancel sa sarili mong pangalan o sa sarili mong signature. Paano mo ngayon ito mapapaganda? Para yung bangka na binabanggit nating dapat pumalaot sa dagat upang makahuli ng maraming isda, ay ikaw yun, ay huwag mo nang ibalik yung O, end stroke ng O, toward left. Talip, yung end stroke ng O, mas maganda sa O, bukas. Toward right mo na agad. Ang ibig sabihin nun, mula ngayon, malakas na loob ko. Mula ngayon, aalis na ako sa comfort zone ko. Mula ngayon, susubukan ko mag-ayos na ng passport para makapag-abroad. Mula ngayon, pupunta na ako sa mga bagong environment. Kapag nagawa mo yan, binuksan mo yung O. Hindi mo binalik pakaliwa ang end stroke ng iyong signature. Makikita mo, mga isang buwan mula ngayon, December, tama-tama, magkakaroon ng dramatikong pagbabago sa iyong kapalaran. Tapos magpapatotoo ka, sasabihin mo, tama pala si Maestro Honorio. Pag binago ang naburarang lagda at hindi na binalik sa kaliwang direksyon, sa halip ay patungo na sa kanan, tuloy-tuloy ka nang magtatagumpay at magiging maligaya. Habang ang ibig sabihin naman itong palmistry o palad mo malapad. Kaya lang medyo hindi malinaw yung mga guhit. Bakit hindi malinaw ang mga guhit sa palad pag ang edad ay 22 pa lang yata edad mo? Siyempre dahil hindi pa nagmamarka yung sino ka ba sa inyong barangay. Yan si Mr. Dan halos di kilala ni Kap, halos di kilala ni Kagawa, di ka pa nagmamarka, halos di ka kumukuha siguro ng ayuda. Hindi ka siguro pumipila pagka may relief. Kaya medyo malabo pa yung palad mo. Kulang ka sa exposure sa lipunan. Magkakasabayan Exposure sa lipunan ay sharing senyalis na papaganda karir mo, papaproductive ang buhay mo, at papalinaw ang guhit ng palad mo. Sayang, merong napakagandang career line na nagtatangka pero hindi siya makatuloy-tuloy. Ganun pa man, parang sinamahan yung career line ng isa pang guhit. Ibig sabihin, ngayon ay malapit ng maganap. May mag-i-encourage sa'yo na may ipapagawa sa'yo yung tao na yun. At yung tao na yun, pag sinunod mo, tulad ng nasabi na, ang mga 7, 16, 25 na mga birthday ay ipinanganak para utusan. At kapag sinunod mo yung utos na sinasabi ko sa yung magaling na taong darating sa buhay mo, naalala ko tuloy si Cory Aquino. Nagtitimpla lang ng kape, asawa ni Ninoy Aquino, nanay ni President Noynoy, nagtitimpla lang ng kape habang nag-uusap-usap si Doy Laurel, yung iba't iba pang mga oposisyon, galit na galit kay Marcos, sabi, paano natin ikakandidato tayo? Wala yata makakatalo sa diktador. Nagtitimpla ng kape, sabi, ayan, siya na lang yung kandidato natin. Nagulat pa si Cory Aquino dahil siya plain housewife. Wala siyang alam sa politika. Pero may nagsulsul sa kanya, inutusan siya ng kapalaran. Ginamit ang mga opposition leader para patakbuhin siya. Nagulat ang lahat dahil 24 years na hinawakan ni Marcos ang gobyerno. Ang dami niya raw pinapatay. At kung ano-ano pa binibintang sa isang diktador. Pero yung weak number na 25, tulad mo, 16 ka, ang nagpabaksak sa diktador at naging dakilang presidente. Ganun ka rin. Susunod ka lang sa
uutos sa'yo. Susunod ka lang sa, nagsusulsul sa'yo, kahit tutulog-tulog ka dyan sa bahay nyo dahil wala kang ang trabaho, sabihin, uy, bumangon ka na dyan, ganito gawin mo. Sundin mo. Makikita mo, mula ngayon, lilinaw ang guhit ng palad mo, mapapaganda mo signature mo, at higit kang magiging productive, mas magiging maligaya, at mas maraming tagumpay ang aanihin. Ayan, thank you very much, Maestro. Ayan, buong-buong naibigay ni Maestro ang kanyang paliwanag sa iyo, Mr. Dan.